As we remember Pope Francis' visit to the Philippines, we're speaking to one of the faithful who had a face-to-face encounter with the late pontiff. Joining us is Kay Adraneda. Welcome to the program, Kay. Hi, Neil. Good evening. Hi, Kay. Good evening. Yeah. Kay, pwede mo ba ikwento sa amin kung ano yung naging experience mo meeting Pope Francis? Yes. Okay. Noong 2015, I was lucky enough to have the opportunity to meet the Pope dahil nagtatrabaho ako nun sa Office of the President, and yung boss ko, si Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. was the head of the National Secretariat for the papal visit. So, as we all know, no, may parating na bagyo noon. But the Pope decided na itutuloy niya. So, yung as part of the National Secretariat, minabuti ng boss namin na pumunta kami doon ahead, parang advance to check yung dadaanan ni Pope, yung mga lahat ng pupuntahan niya, dahil nga may paparating na bagyo. So, yun yung nangyari. But yung pinunta ko doon is work eh. Hindi ko naman naisip na magkakaroon ng chance. But habang nandun ka, parang iniisip mo, mami-meet mo ba? May chance ba? Kasi minsan, mafe-feel mo parang hindi ka worthy kasi, marami tayong may mga nagagawang. But nagkataon na kung saan kami nag-aabang, dun siya dumaan. So, na-realize ko, well, siguro, ito yun. So, napagbigyan kami. And syempre, yung opportunity na yun, hindi mo malilimutan kasi very humbling siya. No, parang sometimes kahit na feeling mo unworthy, but kumbaga, meron ka pa ring chance na ito yun, humingi ka ng tawad, isipin mo yung mga bagay na surreal pero very humbling talaga. Kay, marami sa atin, emotional moment na yung makita mo pa lang si Pope Francis kahit sa malayuan pa lang. A lot of people, millions of Filipinos attended yung kanyang misa dito sa Quirino Grandstand when he visited the Philippines in 2015. And yung kapag kinausap mo yung mga nandun, sabihin nila sa'yo na kahit malayo, iba yung pakiramdam mo. Pero ikaw, we're looking at the photos that we have here on the screen, talagang nakasalamuha mo pa si Pope Francis, no? And siyempre, in one of these ka pa photos, nga. in one of these photos, parang may nahalikan mo pa yung kamay mo, yung ring. Yes. Kaya nga, so sobra-sobra yung. Kamusta yung feeling nun? Sobra-sobrang overwhelming kasi nga, going there noon, hindi ko naman yun yung goal, but the goal was really to make sure na yung dadaanan ng Pope maayos naman and all that. And then, nagkaroon ka ng ganong chance. Very overwhelming. Hindi ka talaga makakapaniwala. So, nanginginig ka pa, malamig yung kamay mo, pero pag nakatingin ka sa kanya, pag nag-eye to eye, parang may sense of peace. Hindi ko rin ma-explain. Parang in a way, kakalma ka. Ganun yung feeling na naaalala ko na hindi ko makakalimutan. Kay, kilala si Pope Francis nga bilang People's Pope. Yun yung pinag-uusapan namin ni Father Francis kanina, no? Nagkaroon ka ba ng ganung sense when you were face-to-face with Pope Francis during that encounter? Yeah, makikita mo kasi sa kanya yung gusto kong makasama yung mga tao kaya nandito ako. So, as much as possible, wala siyang lalampasan. In fact, naalala ko, nung habang nagmimisa na, deeper dun sa mass, lalong lumalakas yung hangin, lalong lumalakas yung ulan, pero dire-diretso siya sa pagbabasa ng Bible, pagbibigay ng homily niya, dire-diretso. So, yung talagang kagustuhan niya, na makasama yung mga tao, mabigyan sila ng comfort. Nandun talaga, mafe-feel mo yun. Kahit malayo. Kay, balikan ko lang yung moment na nagkaharap kayo ni Pope Francis, no? Gaano mabilis lang ba yun? Like, was it a brief moment or did you have a chance na, kumbaga, makausap kahit saglit si Pope Francis noong panahong yun? Kahit gusto mo siyang kausapin, parang maaano ka rin magsa-stutter ka. Kasi yan, dito siya sa harap ko. Kahit pinaplano mo sa utak mo na pag nakakaharap ko siya, ganito. Hindi Tapos mapapatingin ka lang talaga sa mata niya and nakasmile siya. Tsaka of course, marami ring nakapila. So, gusto niya rin yung kamayan. So, kahit brief yon, lasting yung impression, tsaka yung memory mo, nandun lang talaga yon. Matatandaan mo talaga. Meron ba siyang naging parang kumbaga mensahe doon sa grupo ninyo na na-meet niya doon nung panahon yun?
Wala naman in particular, but dun sa homily kasi niya sa Mhm. Tacloban sa mass na yun, malinaw eh. Lahat dun, lahat nung nandoon na mga residente ng Tacloban na salantangan ng Yolanda, lahat Oo. umiiyak during the mass. Na Mhm. nararamdaman mo yung grief nila, yung pagiging helpless nila. But Mhm. sinabi nga ni Pope noon na the Lord will not let you down. So, kapit lang and Mhm. go on. Because the Lord Um, will never ever let you down. So, talaga yung faith mo, ma-feel mo talaga yon na ganun. Ganun talaga ang, mhm. kumbaga, marirealize mo eh, habang nandun ka na, oo, tama. Ganun dapat. Mhm. Kay, I was about to ask, Mm. no, can you give us a picture Mm. kung paano yung sitwasyon noon sa Tacloban? Because ito, fresh from Super Typhoon Yolanda nung panahong yon, Yes. I know a lot of people are just looking for something to hold on to. Parang ganun Yes. yung sentimento. Looking for Tama. some light. Kumbaga, ganun eh. Can Yes. you give us a picture Yes, kung, totoo ayun, yun. malakas yung hangin, nakikita natin sa mga video dito. Give us a picture kung ano yung pangyayari sa Tacloban nung panahong yon. Baliwala yung ulan. Lahat basa. Kahit mga nakakapote, lahat. Baliwala yun. Ang importante is marinig siya, makita siya. Kasi nandun yung hope na hinahanap nila. Kasi parang ang feeling is, malungkot ako, ang dami kong problema, nasalanta ako, and nandito yung parang top messenger ng Panginoon. So lahat ng bighati ko, sasabihin ko sa kanya. At makakarating at maririnig ako. So nandun yung ganong faith. Napakalakas, kikilabutan ka talaga kung nandun ka. Hindi mo ma-describe talaga ng eksaktong word eh. Pero somehow ganun yon, yung faith mo talaga, siguro kahit hindi ka ganun karelyoso, ano talaga eh, mararamdaman mo yung strength ng faith mo pag andun ka na at na-witness mo yon. Mhm. Siguro huling tanong ko na lang, Kay, no, Mm. meron bang impact sa'yo, even after that encounter, close encounter at that, with Pope Francis, did it have an impact on you long after that encounter? Yes. Kasi I think may na-mention si Father kanina na yung second flight from Tacloban almost did not make it. Dahil ang sama nung panahon, so ang naging usapan, okay, dahil pasama yung panahon, paunahing mag-take off yung plane ni Pope papuntang Manila. So nauna si Pope and then sumunod yung sa'min. Pero hindi kami nag-take off kami ng konti pero sumabog yung gulong and yun na yung aksidente na nangyari. So paikot-ikot kami, akala ko katapusan na. Dahil makikita ko na yung dagat eh, feeling ko dun na kami papunta. So lahat nagdadasal. So I think yun yung test din ng faith. So lahat lang kami nagdasal, humingi ng kapatawaran and all. Tapos biglang huminto yung plane. And then buhay kami lahat. Walang major na nasaktan, but of course mayroong mga pasa-pasa. And then yun, puwede ko masabi na second life eh. And nung una siyempre medyo kino-question mo bakit nabuhay pa and gano'n. Pero maiisip mo rin na because, ah, nag-bless yung Diyos sa'yo and meron ka pa sigurong gagawin, mga gano'n. Tapos yung faith mo rin na, oo nga, hindi ka panghihinaan ng loob nung in the face of death, iisipin mo na magdadasal ka at hawa ka lang dun, bahala na yung Diyos. Maraming salamat, Kay, for sharing your story with us. That's Kay Adraneda.